Hello. So, okay. If you haven't subscribed to Arlene Rocks, na subscribe to her now kasi isa siya sa mga ex KOJC member na gumagawa ng videos to expose kung ano yung mga pinaggagawa ng KOJC. KOJC Kingdom of Jesus Christ yung kay Kibuloy, no. So, isa siya sa nagpa-trigger sa investigation sa kay Kibuloy kaya merong mga Senate hearing, meron si Risa Hontiveros that is going after the church now, that is going after Kibuloy now. So isa siya, no. So I'll probably put her channel sa description. You can click on it, but go ahead and subscribe to Arlene Rocks. So napanood ko tong one year ago na stream niya, and ikiwento niya dito yung life ng isang KOJC member, and sa mga isa sa mga parang common denominator sa mga members na napupunta sa KOJC is inilista niya dito, broken family. And I think ito yung opinion ko, na hindi wala lang akong ebidensya, no. Pero ito yung parang naiisip ko, why people go to church, no. It is not because, this is just my opinion, it is not because it is the truth and they have found the truth, but because they are vulnerable and magaling ang simbahan and any other church out there, ang magaling silang magkupkup ng mga taong broken. Now, what do I mean about broken? No, it is not just broken family, I think. Sabi kasi dito ni Arlene, isa sa distinguishing factor or isa sa mga parang requirements na nagiging member ka ng KOJC is broken family ka. It is a guarantee that you have a broken family. Siguro not all, pero parang nag-common daw to sa KOJC, ang mga members. So, I think napapansin din ito ng theist. Just look around, just observe your members. There's a big chance na yung brothers and sisters mo is either namatayan ng asawa, namatayan ng family member, wala silang mama at papa when they grew up, or those are things that we don't have control of, no, kasi namamatay naman talaga lahat ng mga pamilya natin. But aside from that, aside from you having a broken family, is you are also broken as a person. You either did something very wrong in the past that you regret now. For example, nangabit ka, nagnakaw ka ng malaking pera, nagdrugs ka, sobra yung consumption mo sa sex, kaya nagigilty ka na, may mga naanakan ka na hindi mo sinagot. So these religious people do typically have that kind of profile. You can observe that yourselves, no. Napapansin mo ito, isa sa mga sinasabi ng mga kilala nating mga religious person na nakikidebate, sasabihin nila na former atheist naman ako. So ikaw na atheist, magiging interesado ka sa sinabi nila, di ba? Kasi kabaro ko pala ito. How come naging theist sila? May nakita ba silang evidence? Yun yung nagiging wonder natin, di ba? Ano ba yung mga pinagdaanan nila para maging theist sila ulit? Kasi alam natin ano yung magpapatheist sa atin, di ba? Evidence, di ba? But when you ask them, how did you become an atheist? Isasabihin nila na barumbado ako dati sa high school, hindi ako pumapasok. Hindi ko sinasagot ko yung mga parents ko, inaaway ko sila. And then ang wonder ka, what? Atheism ba yan? And they will go further and say na na mahalay daw yung buhay nila dati. Naging unfaithful daw sila sa wife nila, sa girlfriends, sa boyfriends sila. And parang puro lang daw, ang aim lang daw nila sa buhay is ang pleasure. Napapawonder ka, are they describing atheism or are they describing their bad decisions in life dati? Kasi wala naman yung kinalaman sa atheism, and that will tell me na you have no idea what you're talking about, and that you were never really an atheist to begin with. You just made very bad decisions at walang kinalaman doon ng atheism. Kasi kung atheist ka, hindi ka naman magigilty na naging atheist ka dati.
as an atheist, I'm actually really proud about my stance, no? Kasi ginamit ko yung utak ko. Kaya nandito ako ngayon. No, ginamit ko yung mga evidences, ginamit ko yung reason, humanap no, nagstick ako sa mga arguments na hindi siya nagigiba, fundamentally solid siya, and hindi na ako doubtful sa stance ko. Parang the more the day goes by, the more I feel complete and happy about my position kasi hindi ko niloloko yung sarili ko. Dati kasi meron ako mga position na parang isang comment lang sa commenter sa Facebook, parang nadidepress ako kasi hala, parang hindi na, yeah, tama to ha, parang contradicting to sa belief ko and parang naka-question yung belief ko. I'm talking about me dati being a conspiracy theorist, no? Meron kasi akong yung dati yung sa Zeitgeist movement, I was very passionate about the movement, pero when you hear about people saying na it is just a conspiracy theory, wala namang evidence si Peter Joseph diyan ano lang naman yun, music, sinabayan lang naman ng music yung mga claims niya. Wala naman siyang solid evidence sa mga claims niya so far sa video niya. Art naman yun. So, napapaisip ako and hindi na ako comfortable, no, na dumikit sa isang posisyon na parang niloloko ko yung sarili ko. Unlike with atheism, I won't feel bad about it kasi wala naman akong action na ginawa because of it, no, na I will feel guilty, no. So yun balik tayo doon sa sinabi ko, sa opinion ko na typically talaga ang mga tao na nahuhulog sa religious belief ay yung mga broken people. Pansin mo pag sinasabi nila, yung mga preacher na naririnig natin, sinasabi nila na mayaman yan, pero I'm sure na hindi buo yung pagkatao nila, hindi sila buo masaya, may mga holes sa dibdib nila kasi hindi sila naniniwala sa Diyos. And I believe what he said, no, but that is just projecting kasi totoo naman yung nafe-feel ng tao na nagsasabi. Alam naman natin lahat na hindi ka talaga full kung hindi ka naniniwala sa Diyos mo kasi broken ka and yung pagpaniwala mo sa Jesus Christ mo is yun yung nagpakumpleto sa iyo. Good for you. But it doesn't apply to all. There are people that don't believe in your God that are fully happy. No? Kagaya ko, hindi ka talaga fully happy dyan unless ma-experience mo ang pagiging tatay. I don't know what it feels like to be a tatay. I could be happier, but at least I am happy now. No? Na hindi ko man yan mafe-feel, pero wala yung feeling of yung emptiness yung sinasabi ninyo. Wala yun kasi tawag doon, kasi you are just projecting. You're projecting na what you feel is what probably yun din yung nafe-feel ng iba. Kaya sinasasabi ng mga preachers yon na si John Rosales sinasabi lang niya na masaya siya, pero he knows in his heart that he is not full without God. So it is projecting. You're just projecting, and it has nothing to do with what I really feel, but it has everything to do about what you feel. Kasi alam naman natin na magiging empty ka talaga kung hindi ka maniniwala sa Diyos mo. So balik tayo doon sa claim na the usual na mga members ay mga broken. So try to observe around you. Try to really observe. If you have close friends in your church, ask them ano yung life nila. Kahit na wag mo nang imbestigahan na para kang NBI, no? Discover their lives. Siguro dati may kabit yan. Kaya 'di ba isa din na na-observe natin, no? Na yung parang mga speaker is yung mga dating mga kriminal galing sa kulungan, yung mga members, and nagsispeak na sila na hey, wag niyo tong gawin kasi dumaan ako sa kadiliman and nagbago na ako. I'm not judging them for changing. Good for them na nagbago na sila, hindi na sila gumagawa ng krimen. Pero my claim still stands na the vulnerable people, the people that
felt really guilty of what they did, the broken people usually are the members of the church. And yung mga tao na kagaya ko na hindi naman nagdesisyon ng masama dati sa buhay. Wala naman akong kinabit, wala naman akong kabit. Wala naman akong ninakawan, wala naman akong tinapakan. So, I don't feel those feelings that you felt. No? Na hindi ako as vulnerable as you to go to be para mahila sa mga masasarap na mga salita ng simbahan. No? So, yun, na try to discover your members. I bet they have dark past. And there's nothing wrong if you have dark past. If you have changed, no, I'm not saying na if you have a dark past then you still have a dark you are still a dark person. No, I'm not saying that. I'm just saying na if you are vulnerable, if you have done something bad and you've really felt guilty of what you've done, napupunta ka sa church. And if you didn't do anything bad, if you were just a person, if you were just a normal citizen dito sa Pilipinas, wala kang ginawang masama, isang boring na citizen ka lang, nag-aral ka lang, wala kang sinaksak na classmate, nag-aral ka lang, nagtrabaho ka lang, hindi ka nag-money launder, nagtrabaho ka lang, nag-girlfriend ka lang, wala kang kabit, talagang stick to one ka lang. Ang boring ng life mo. Kaya ka naging atheist. Kaya ka atheist lang. Hindi ka napasok sa church. Kasi ito pa, isa din napansin namin ni wife. Kasi paglabas namin, yung school namin dito malapit, akala namin may nagrally ng mga KOJC member. Hindi pala. Parang mga Christian na, another Christian denomination lang pala. And napansin namin, puro oldies ang mga tao dun. Wala kaming nakita ng mga kaedad namin. Usually older than us, like 45 plus, 45, 50, and most of them 60. Isa din yun na napapansin natin. Yung mga tao na hindi pala simba, nagiging pala simba on those age, 40 plus, 45 and above, nagiging pala simba. Kasi I think they feel vulnerable. Meron na silang mga sickness na nafe-feel sa katawan nila, and hopeless sila. Wala silang pera, wala silang savings to save themselves. And nagiging irrational yung thinking nila. Kaya, yun, siguro si Jesus, kasi siguro hindi, nagilty sila sa fact na hindi sila nagsisimba at nagsisimba na sila. No? It's usually the old people, not the young ones. Kasi, eto, if you look at it in a wider na lens, why would a younger person go to church? Yun na nga, wala naman siyang mga actions pa that he will feel guilty about himself or herself. No? Wala naman siyang hindi naman siya nagmali-launder as a kid, no? So obviously hindi siya papasok sa church. So there's nothing to really feel guilty about. What religion does is to you is pinapa-feel guilty ka sa mga ginawa mo and napapapunta ka doon, no? And that's because naa-attract ang mga broken people sa church. When you're an atheist, doesn't mean na you're not broken as well. It's just that we handle brokenness in a different way. If, for example, ito na lang. Nung bata ako, hindi naman okay yung relationship ko sa mama ko, no? And sa tatay ko, I think. Sa tatay ko, hindi pangit, pero hindi kami close. Hindi kami nagpapansinan. Ganon yung relationships ko sa tatay ko paglaki ko. I have a childhood with him. Ginagawan niya ako ng mga laruan. Pero iba yung gusto ko sa isang tatay. Ang gusto ko sa tatay is kinakampihan ako. Pag may kasuntukan ako, sasabay siya na makikipagsuntukan sa tatay ng kalaban ko. Ganon yung ini-imagine ko na tatay. And nadi-disappoint ako sa fact na hindi niya ako pinagtatanggol sa mga kalaban ko ng mga bata sa labas. Yun yung feeling ko as a kid, pero na-realize ko as I was growing up na maganda yung ginawa ng tatay ko na hindi niya ako ini-spoil o hindi niya ako pinagtatanggol. What's wrong, I think, as an adult now sa steps na ginawa ni tatay, siguro hindi niya kinonfront
yung parent. Hindi naman ibig sabihin na aawayin din niya yung parent, no? Pero at least man lang as a tatay, um, kinonfront niya yung baka kasi masaksak ako, no? Hindi niya alam na ano na pala, malala na pala yung mga ano ko, mga problema ko. So as a tatay, you should be present with your kid. Yun yung parang wala si tatay na mali niya. I hope, and na ano ko naman din yun sa kanya, na isabi ko na as an adult now na it could be better na if you as a tatay, hindi mo siya ipagtatanggol, but still take care of him by going to the parent and talking to the parent na, hey, our child did something, may ginawa sila, ano ba ang next natin na move, no? Parang ganun dapat sana. So uh, kaya nung lumaki ako, there's this feeling na hindi ko maaasahan si tatay. Yun yung epekto ng psychology ko. Hindi ko to maaasahan. When I encounter problems, hindi ko na siya pupuntahan at hindi na ako magsusumbong sa kanya. Susolbahin ko na lang tong mag-isa, no? So yun yung naging utak ko when I was growing up, and hindi okay yung paglaki ko, no? Since elementary papuntang high school, ang dami kong mga kasuntukang mga bata. Yun, mama ko naman, I don't know, parang ang bigat ng feeling ni mama sa akin usually, kasi feeling niya prinsipe ako sa bahay, wala akong mga ginagawa. So parang nagdadabog siya, parang mabigat talaga yung feeling ni mama when I'm around. So hindi talaga okay. Hindi okay yung relationship namin. Ang bigat pag umuwi sa bahay. Hindi kami talking, hindi nadidiscuss yung mga dapat pagdiskussan ng isang pamilya. Pero hindi nagkulang si mama sa pag take care sa akin, of course. Hindi sila nagkulang, sila tatay. Yung ano lang, yung relationship is not there, no? So ang bigat ng feeling na yun. Hindi ko nagseselos ako sa ibang family na very close. Nagseselos ako na yung classmate ko sobrang close sa kapatid niya. Kami ng kapatid ko, hindi nga kami pwedeng mag-usap. Ang mga close ng kapatid ko, yung mga cousins ko. So masakit siya sa dibdib. It could have developed into something that will really destroy me, no? Pero hindi ako pumasok sa church para ma-solve yung problema na yun. Hindi ako umiyak sa mga church leaders na kinento yung problema na yun, kasi the whole time na nandoon yung na nafe-feel ko yun, at the same time sinasabi ko sa sarili ko, maso-solve ko to eventually, hindi now, kasi bata pa ako. I think hindi nila ako papakinggan kung wala pa akong na ipapakitang result sa kanila. Kasi how would I be able to argue with them if hindi din okay yung schooling ko, hindi din okay yung pagka-estudyante ko. So sinasabi ko na I'll try to graduate, find a job, and then I can then talk to them. That could be a wrong step, I don't know. But it worked for me, no? Suddenly nakakausap ko na si tatay. Suddenly nakikinig na si mama. Hindi na ako inaaway. So napansin mo yung difference. Ang typical na theist siguro is pupunta sa church and doon na siya magiging close sa church niya, and magiging distance na siya sa family niya, kasi nakahanap na siya ng bagong pamilya eh. That's a common na story pa din, common na nakikita mo yung mga typical na away ng pamilya, 'di ba? Ang sasabihin ng anak, doon ka kasi lagi sa ano mo eh, doon na kasi yung family mo, doon sa church mo, sa whatever the church is. It is very common na yung tao is nagiging close sa church community niya instead sa family niya, kasi meron siyang problema sa family niya, and instead na isolve yung problem na yun, is doon siya sa church pumunta, doon siya nag-give up, and sinabihan siya ng church na, masosolve din yan, ma-okay din yan, dapat ganito ang gawin mo, dapat ganyan yung gawin mo. Pero ano nangyayari? Suddenly nakalimutan niya na meron pala siyang problema sa bahay, kasi nakahanap na siya ng bagong pamilya, at doon na siya na in love. Kinalimutan na niya yung not totoo, but yung blood relatives niya. 'Di ba ang sad?
Compared to me, I didn't give up. No, there are a lot of instances that a child should give up kasi naglayas na ako sa bahay. 4 years yata akong naglayas and tumira sa isang tita ko. And then bumalik ako. Akala ko masosolve na. Ganoon pa din yung away namin. Naglayas ulit ako and tumira. And ilang layas yun na there were at nung time na may trabaho na ako at may sweldo na ako, nag-request ako sa kanila na, "Mapa, hindi ko pa afford ang mag-apartment. Pwede dito muna ako pero magbabayad ako sa this and that." Nag-away ulit kami. Nakahanap na ako ng mas better na trabaho. Nakahanap na ako ng mas better na trabaho at mas better na sweldo. Nag-request ulit ako, "Ma, hindi ko pa din afford talaga ang mag-apartment. Pwede dito lang. Magbabayad pa din ako. Plus may ano tayo, may maliit na business akong i-establish dito." Nag-away ulit kami. So, there's a lot of instances na talaga na mapapa-give up ka sa toxic na relationship. Pero as an atheist, hindi ako naging broken. It didn't break me. No. It became a challenge na, hey, I need to fix this. I need to go back to them and talk to them the reality of things. Kasi they have this perception They have this, hindi si tatay pero si mama ang parang may boomer mentality na yung naalala mo yung alam naman natin yung away ni 'di ba? Ni Yulo sa mama niya. Hindi naman ginawa ni mama yung ginawa ng parent ni Yulo, but the mindset is there na meron silang ganoon na mindset. Hindi si tatay but si mama, at nadadamay ang si tatay sa mindset ni mama. So yun na hindi pwede to. Hindi pwede na mamatay kami na hindi okay yung relationship namin kasi it will really hurt me. If they will be gone and hindi ko to na-solve, it will really hurt me. Kaya yun, ginawa namin ang lahat. Hindi lang sa akin to, sa kanila din. Kasi nag-step up din sila may mga na-realize din sila So, yun. Naging okay na kami. Hindi fully okay Meron pa din kaming mga toxic traits na hindi pa din natatanggal. Pero at least hindi na pupunta sa mga layas and away na sobrang lala. Like it would just take few minutes and magiging okay na kami. Hindi naman nawala yung away. Pero maganda na yung relationship. Napapag-usapan na namin yung mga bagay na hindi namin napapag-usapan dati. Nakakausap ko si tatay na hindi awkward ang feeling. Kasi dati ang awkward Parang sino ba tong kumakausap sa akin? Kasi naalala ko, kumakausap lang si tatay sa akin pag lasing siya. No? Pero now, lasing or hindi, kinakausap ako. And I think kabaliktaran na. Pag lasing siya, hindi na ako kinakausap. Kasi alam niya na parang gago siya pag nakainom Pero hindi na umiinom si tatay no, ilang buwan na, ilang years na yata. Hindi na din siya nagsisigarilyo. And yan. I think I will stand on this opinion na it is the vulnerable and it is the broken ang nahuhulog sa mga matatamis na mga pangako at salita ng religion. Nandoon kasi ang hope And I hope you can see that. I hope you can see the fact na nabibiktimize kayo sa mga ganito. If Katoliko lang, hindi naman siguro lala yung pagkabiktima mo kasi if you're free, wala naman kayong block voting na pinagsasabihan kayo kung sino dapat iboto ng mga leaders. Wala naman kayong mga strict na dapat eto yung ibinibigay mo sa church, dapat ganito yung damit. I have really nothing against the Catholic Church kasi yung mga tao, yung mga members, hindi na be-victimized na. They're free to do whatever. And they are very flexible. They can accept the LGBTQ community. They can accept atheists. Kasi, yun na nga, parang dumidistansya sila sa Bible. It looks bad in the theological sense, but as a human in this society, you are more human than all the other cults out there. So, ano pa? So, eto. Pag ganito yung pagkatao mo, broken ka, may maling decision ka sa past,
dito ka napapasok sa mga KOJC na mga klase nang mahirap nang ilabas ka kasi eto na yung eto dito ka nag-cope eh. Dito ka naging okay eh. May welcoming na community para sa iyo eh. Na welcome ka, hindi ka ginudge eh. Pero meron namang alternative na sinabi ko na nga na hindi naman necessary pag na broken ka eh magiging irrational ka na and nabo-broken din yung yung utak mo. You can still solve it on your own. No, you don't have to go to a church para mabilong ka sa community para magkaroon ka ng another family. Face your fucking problem and harapin mo yung mga toxic na family mo and isolve mo ito. Do whatever you can. And if hindi mo siya ma-solve, kasi I'm just one of the good news, no? Isa lang ako sa statistics na lumaban para sa relationship ng pamilya namin at naging okay. Pero I'm sure there are a lot of people out there that na lumaban din and failure pa din sila. And I think hindi mo na bagahe yun. Kasi at the same time din, kung ang iniisip ko din, kung hindi ko to ma-solve, I will try until I die. Different kinds of methods. And kung hindi pa din kami okay, hindi ko nabagahe yun. Kung namatay si tatay na hindi pala kami okay, I'm happy with the fact na tinry ko. I will be happy with that fact. Swerte lang ako na naging okay kami. Pero alam ko na potential na kahit na okay kami hindi kahit na potential na potential na nag-effort ako and hindi pa din kami okay until I will die, and that is okay. So yun,